correlation between two variables, no? Negative and positive. So, bibilisan lang natin yung x. So, here's the example of correlation measurement. So, example problem for correlation involves finding the strength and direction of linear relationship between two variables such as student hours of study and their score. So, here's the example of n, y, x, y, and x, y, x squared, and y squared. So, n is the total number of the data points, and x is sum of all x value, and y sum of all y value, and sy is sum of the product of each corresponding x and y pair, and x squared sum of the square of each x value, and y squared and sum of the squares of each y value. So, paano natin makukuha na? So, step 1, gather the data. Sabi nga dito, di ba, hours of student and is studying of score. So, ng student, hours of study, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ang score nila is 70, 75, 80, 85, 90. So, calculate the necessary sum, number of data. So, 5 bracket 5 kasi nga yung student is 1, 2, 3, 4, and 5. I guess po. And yung x, diba? Yung x sum of all x value. So, diba plus lang po natin ito na? Diba plus lang po natin ito? So, 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 equals ilan po? So, 20 na. So, ito na po yung test score. So, yung plus na po natin, ganyan na po natin. So, 70 plus 75, 80 plus 85 plus 90 plus 200. 400. So, yung x-y naman po, so sabi nyo dito, sum of the product of each corresponding x and y pair. So, x and y pair, so, itatimes lang po natin ito na. So, itatimes lang po natin ito. So, 2 times 70, ilan to? 140. Then itatimes rin naman ito na. 3 times 75. 225. Ay. So, kaya dito po, sum of the product of each corresponding x and y. So, ipa-plus po natin ulit ito na. So, 140 plus 225 plus 380 plus 2 ay 425 plus 540. 1,100. 1,100. 1,650 ata. So, again, dito, di ba na 1,650. So, i-square naman po natin yung x. So, sabi dito, sum of the squares of x, each x value. So, 2 squared, ilan po? 4. Then, 3 squared, ilan? 9.
Then, dito, 16, 16. Then dito, 25, 25. 25, 36, 36. Then, i-plus mo natin ito ulit, no? So, ilan po lahat? So, 90. Very good. So, 90. Then, i-plus naman po natin itong anak. 70 squared. Ilan pang ano ng 70 squared? Ha? 4,800 or 9. Then, 1,600. 75. Then, 625. Sorry. Yun dito. 64. 200. 1,100. So, i-plus po natin ito ulit. Ano? So, ilan po lahat? 62,000 ilan? 32,000 ano? Ilan? So, 32,250. So, step. Sorry. So, step 3, applying the correlation and coefficient formula. So, susulat ko na ito na. Dito. Ito yung ano na. So, ito yung formula ng correlation coefficients. Then, sa numerator naman, yung 165, ito na siya. Okay? Bakit yung 5? Kasi nga 5 points yung ano, kasi 5 student. So, nandito na siya. So, 5 times 1,650 ilan? Ilan? 8,250. Copy the minus. So, yung 20, ito na siya. So, ito yung x. Then, yung 400, ito po. Okay, so 20 times 400, 8,000. So, minus po ito na. Ilan pa ang natira is 250. So, 250. Again, then dito na rin sa x squared. Ito yung x squared na. X squared. So, yung 5, ito. Then, yung 90, ito yung 90. Okay. So, 90 ay 5 times 90, 450. Then, 400. Minus, copy the minus ko. 50. Then yung xy naman po, ito naman yung x. xy pa, x squared. Then, ito yung 32,250. 32,250. Ika-times naman po siya sa 5. So, 32,250 times 5. 161. 450. 250. So, minus naman ulit. So, yung 400, ito yung 400. So,
O, 60,000 na. So, equals po minus ilan po? 1, 2, 1,250. So, sa denominator is the square root of the product of these two values is 50 times 1,250. So, ito na yung 1,250 na. Dito na po siya. So, itatanong ko ulit to 50 times 1,250. 500. So, ito na yung 62,500. So, anong square root ng 62,500? So, 50. Yan? 250. Yan, 250. So, ito na yung 250 na. So step 4, calculate the final correlation coefficient. 250, 250 is 250 divided by is 1. Tama ba? So, its denominator is 1. Okay? So, nakuha naman yung correlation ng measurement of correlation. Sa ano naman tayo sa linear regression. Basta man. The simple linear regression expressed as y equals x plus b, where y is the dependent variable, x is the independent variable, and is the slope or delay of the y. This is the equation of the line that rests. The collected data that can be used to estimate the value of y from the given value. Physical video. So, linear regression, dito naman yung formula na y equals mx plus b. So, yung y, it means is the predicted test score independent variable. Then yung m, meaning of extra hours of study increase the score by 5 points. So, tawag siya is slope. And x is the hours of study. Is dependent variable, and b is y-intercept, kumbaga 0 hours of study siya. So, here's the example of hours of study and test score. For example, sa isang oras na nag-aaral si Pe, ang nakuha niyang score is 70. Ang 2 oras na nag-aaral si Pe is nakuha niya 75. 3 oras is 80. 4 na oras 85, and 5 oras is 95. So, paano natin ito makukuha yung kasunod dito? So, ang kasunod is 6, di ba? So, copy lang ito ang formula. So, y equals mx plus b. So, gagawin po natin y. Then, yung m po, papalitan po natin ng 5. Tama? 5. Then, ilan kasunod dito? 6 kasi nga 6 hours na nag-aaral si Pe. Plus 65. Bakit 65 nilagay? Kasi nga 0 hours of study is y-intercept po siya. And y, ilan pong 5 times 6? 30. 30. Plus 3 times 65 is 95. So, ano yung nag-oras? Ha? Sa'yo na lang, 65.
So, ganun lang naman yung computation of measurement ng linear regression. Ito baba, ang pinakababa na tigde. Yan ang pinakababa, diba? 65, 70, 75, 80, 85. Predicted man lang, kumbaga, siyempre pa nag-aaral ka ng mas... Ay, 90, ganun kasi 95. Oh, 90. Sorry. Here's the formula of linear regression. So again, y and x and b. So how to study and test score. So example ba si sa isang oras nag-aaral si Pe is 70, dalawang oras 75, tatlong oras 80, apat na oras 85, limang oras nag-aaral is 90. Yung mag-predict siya ng score is 90. So ang kasunod dito is 6 na. So paano natin makakuha yung kasunod ng 6? So this is the formula of linear regression. So y, then yung 5, then 6 hours ang kasunod na 6 plus 65 y. So 5 times 6 is 30. So green lang 65 and so 90. So okay, so 95 kung magpipredict siya ng score sa ano na oras na nag-aaral si Pe, 95 yung makukuha yung test score. 95 na. So matry na si si Dino. Sa 7 naman. 7 hours. Predict man lang yan. So, kaya diba, prediction man lang ng test score. Test score ay hours of study and test score. So, nag-gets naman. 65 Yun po. Given na siya sa labos. Kapag lahat system ay kumako-compute. Yan ang dahil na pero passing score ng 65. Passing score ang 65. So, 7 test score is 75. Nagigets naman po yung correlation and linear regression. So, thank you po. Oh, di pala naka-video.